Yo! What's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang gabi po sa inyong lahat. Happy weekend! Kamusta po kayo? Shoutout sa ating mga tropa peeps at sa lahat po ng mga OFW at mga kababayan natin na manonood po nitong aking video. At ang topic po natin dito ngayon ay patungkol po sa magkapatid na hindi na pala si Rustum to, si Bibi Gandang Hari at itong si Robin Padilla. Si Robin Padilla po kasi nagsusulong ng pagpapababa pa ng edad ng mga kabataan na dapat daw pong maparusahan kapag nakagawa ng krimen. Yun nga po, gusto daw nila 10 years old. Ako sa akin kahit 10, 12, 8, kung ano mang edad, wala po akong against diyan. Kasi ang akin pong paniniwala naman ay basta lahat po ng nagkasala ay dapat po naparusahan at ipakulong, pagbayarin. Yun ang aking paniniwala kahit anong edad pa 'yan. So ngayon pakinggan po natin itong sasabihin ni Bibi Gandang Hari at atin pong bibigyan ng opinion, ating reaksyonan at punto por punto atin pong sasagutin. Sabi ko nga kay Robin kanina, sana maintindihan ng mga senador at I'm actually parang nananawagan ako kay Senator Kiko, no? Kasi alam nyo, ipinagkampanya ko po si Senator Kiko noon. Makakalanan mo pala yan medyo. Pero pinapaalala. So sumagot po doon si Robin Padilla. Actually parang kasalanan mo pala yan 'di ba? Parang ganoon, parang sinisisi ni Robin Padilla si si Bibi Gandang Hari kung bakit po naging senador etong si Senator Kiko Pangilinan. Actually, kung ating paghahambingin, Kiko Pangilinan at Robin Padilla, parang mas magsisisi ako kung binoto ko etong si Robin. Kasi hindi ko naman siya binoto, pero kung binoto ko siya, magsisisi ako. Binoto ko si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino nitong nakaraang 2025 election, kasama pa ng ilang mga senatoriables noon sa alyansa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung makapagsalita si Robin, akala mo napakatalino. Akala mo talaga, kasalanan mo pala yun akala mo hindi nagsisisi ngayon yung mga Pilipino na bumoto sa kanya. Akala mo napakatindi ng mga batas na ginawa nito na isa batas at nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Akala mo ganun ang datingan nitong si Robin Padilla kung hindi pa natin alam, naku po, itong si Robin Padilla, kung ito po ay puro grade 1 ang kasama sa Senado, ito ang pinakamatalino. Ako to kay Sharon na at sinabi ko ito na ikinampanya ko siya. Ikinakampanya ko si Senator Kiko noon dahil naniniwala ako kay Sharon. Pero Sharon, naniniwala. Ngayon, nananawagan ako sa iyo na parang hindi na yata ako naniniwala. Parang binabawi ko na po yun. Kasi ang sinasabi lang po kasi ni Robin, hindi ko po ito kinakampihan si Robin dahil kapatid ko. Uwe! Pero naniniwala ako sa paninindigan niya pagdating dito. Unang-una kami po ay pinalaki ng mga magulang namin sa disiplina. My dad and my mom didn't spare the rod para po disiplinahin kaming lahat. At lumaki po kami may takot sa Diyos, may takot sa magulang, may takot sa authorities, may takot sa mga teachers, sa principal, sa lahat po, no? So lumaki po kami dyan. So naniniwala ako, yung sinasabi po ni... Teka, kung may takot siya sa Diyos, si Bibi Gandang Hari, di dapat alam niya na dalawa lang ang taong nilikha ng ating Panginoon. Ang kasarian nila, isang babae, isang lalaki. May takot na pala sa Panginoon bakit ka bading? 'Di ba? Kung may takot ka sa Panginoon, alam mo na mali ang pagiging bading. 'Di ba? Ako wala po akong against sa mga kapatid natin na mga Becky, Bading, Jokla, wala po akong against diyan kasi
tanggap ko ang kanilang mga kasarian. Pero kapag ikaw, 'di ba, ganyan ka na bading ka tapos nagsasalita ka ng pinalaki ka na may takot sa Diyos. Hindi ka takot sa Diyos. Kasi sinuway mo nga in the first place. Na ikaw ay ginawang lalaki, tapos ikaw ay nagpakabading. Ako, kung ako'y magkaroon ng anak na bading, okay lang sa akin. Wala akong magagawa. Bakit? Pinili niya yon. Paparusahan siya ng ating Panginoon kapag siya ay dumating na sa kanyang paghuhukom. Kuwari, maparusahan ng aking anak. Kasalanan niya yun. Diba? Pero bilang isang magulang, hayaan ko talaga siya. Kung ano ang kanyang kasarian, hindi ko ipipilit na maging lalaki siya o kaya maging babae siya. Let's say mayroon akong isang tibo na anak, kung gusto niya maging tibo, wala akong magagawa. Pero 'di ba, wag na nating gamitin ang salita ng Diyos o ang pangalan ng Diyos na tayo'y pinalaki na takot, pero sumuway tayo sa utos. Sumaway tayo sa ginawa nilikha ng Panginoon na tanging dalawang kasarian lamang ang tinatanggap at kinikilala ng ating Diyos. Babae at lalaki. Tapos yung mga ganito po kasi, syempre, ako meron ako mga naging barkadang bading, meron ako mga naging barkadang tibo. Mga mabubuting tao naman yung iba. Yung iba merong mga kakulitan, pero yung iba talagang mababait. Sila pa yung mga masasabi mo na mga okay. 'Di ba? Doon nga sa kanta ni Glock 9, meron pa siyang kanta doon, minsan mas lalaki pa ang bading kaysa sa tunay na lalaki. 'Di ba? Merong kanta si Glock 9 diyan, yung sa Magda ba 'yon? Hindi data Magda. Sirena, yung sa kanta na Sirena. Ako nagagandahan ako dun sa tema nung kanta na yon. Kasi nga po, ay kumbaga napatunayan na minsan nga talaga, kahit na alam nilang mali, labag sa Diyos, labag sa paniniwala, mas pinipili pa nila yung maging ganon, maging bading or tibo, dahil nga, kumbaga parang mas mabuti pa silang tao minsan. Kaya ako wala akong against dyan. Pero ang ayaw ko lang yung gagamitin mo yung sabihin mong salita ng ikaw ay pinalaki na takot sa Diyos. Hindi ka nga takot eh. Kasi kapag ikaw talaga ay naging bading, para mo na ring sinabi na ako ang masusunod sa sarili ko, hindi ang Panginoon. Buhay ko to, hindi ako mapipigilan ng Panginoon. So wala kang takot sa Diyos. Yun lang wala akong ibang ibig sabihin. Robin, hindi po ito para parusahan yung mga bata. Ang sinasabi po niya is pagkaroon ng deterrent, magkaroon ng kinatatakutan ng mga bata. So sinusulong po niya itong mga panukala na ito, hindi para ikulong ang lahat ng mga 10 years old. Hindi po yun. Ang talagang pinanggagalingan lang po nun, may katakutan ang mga batang ito. Para, in fact, it's a protection. Hindi po ito para titiin ang mga bata. It's actually a protection. At ang pinupunto ko nga po doon, even ang ating, hindi ko po ginagamit ang Diyos, pero ang totoo po niyan, kaya tayo binigyan ng 10 commandments ng Panginoon, it's not to punish us or to condemn us, but actually to protect us from sin. Kahit po ang Biblia, yan ang pinaninindigan. So, yun lang po ang kaya ako sumama dito, kasi talagang naniniwala po ako dun sa paninindigan ng kapatid ko pagdating po talaga dito. Okay, paninindigan ng kapatid mo na dapat ang 10 taon na nakagawa ng krimen ay ikulong, pananagutin sa kanyang ano nangyari doon, pananagutin sa kanyang kasalanan. Ako wala akong doon, wala akong against doon. Sige, lahat ng kahit nga gusto niyo gawin niyo 4 years old, 5 years old, kahit nga pitos pa lang, kapag nasa sinapupunan pa lang ng ina, kapag nakagawa ng kasalanan, parusahan na.
'Di ba? Wala akong ano diyan. Basta kasi ako naman naniniwala na 'yan naman ay batas lang dito sa lupa. At alam ko naman na makaligtas man dito sa batas ng tao, dun sa batas ng Diyos, alam ko naman na hindi po makakaligtas ang mga masasamang loob. Kaya hindi po ako nababahala diyan. Ngayon, sige, pagbigyan natin. Sige, kunwari pagbigyan na natin. Ibigay na natin to kay Robin Padilla. Kung ito yung kanyang pinagmamarakulyo, ito ang kanyang pinagmamaoy. At sabi nga niya, sana daw mapagbigyan yung kanyang pag-amyenda sa batas sa special session, kahit na hindi naman siya pumapasok, kahit na hindi nagpapakita sa special session, nananawagan pa siya, pa-special pa, 'di ba? Sige, parusahan na lang natin. Sige, kung yun ang gusto. Ako, kahit 9 years old, 8 years old, walang problema. Ngayon, parang alam mo yung double standard kasi etong si Robin Padilla. Kasi, kung talagang gusto ba niya na maparusahan ang mga kabataan na lalabag sa batas, kapag ba 64 years old o 65 years old, dapat absuelto na. Yun ba? Ganun ba? Ganun ba ganun ba dapat? Katulad nitong si Bato de la Rosa, 64 years old, nakagawa ng krimen sa sanlibutan, sa humanities, nakagawa ng crime against humanities, hinayaan ng ating senador na makatakas. Ako, sabi ko nga sa inyo, walang problema. Kahit nga 5 years old pa yan, kung nakagawa ng kasalanan, kailangan parusahan talaga. Hindi man maparusahan dito sa lupa, doon sa langit, sigurado ko, mapaparusahan yan. Pero itong si Bato de la Rosa, 'di ba? Sana, bago ka magkukuda ng ganyan, Robin Bobo Padilla, sana nagpakatino ka muna bilang senador. Pinakita mo muna ang pagiging matuwid mo na senador, na wala kang kinikilingan at kahit anong edad, basta nakagawa ng kasalanan at merong mga karampatang warrant of arrest, merong mga patawag sa korte, merong mga kailangang sagutin sa korte, dito man sa Pilipinas o sa korte sa international, na meron siyang pananagutan, sana 'di ba ay bigyan kumbaga, bigyan mo ng pagkakataon na makasagot sa korte, hindi yung tutulungan mo pang makatakas. 'Di ba? Parang napaka one-sided naman. Kasi ano yun, yung 10 years old nakagawa ng kasalanan, paparusahan. Pero yung 64 years old na napakarami pong ginurgur, napakaraming obligasyon at kailangang sagutin sa bulwagan ng hustisya, papabayaan lang tumakas. Ano yun, yung 10 years old paparusahan, 64 years old palalayain, patatakasin. Ganun ba? Yun ba ang gustong ipaintindi sa atin ng isang Robin Padilla? Di ba parang nakakabobo? Yung sinasabi nga ni Robin Padilla, hindi ko maintindihan. Talagang hindi mo maintindihan. Bakit? Bobo ka eh. Pinatakas mo si Bato na merong warrant of arrest, tapos yung 10 years old na makakagawa ng kasalanan, gusto mong ipakulong. Ano yun? Kapag konbinyente sa kakampi, kailangan patakasin. Kapag kakampi, patatakasin. Kapag kalaban, kailangan panagutin. Sa totoo lang po, ito, magkaano na tayo dito, magtapatan na tayo dito. Ito yung katotohanan. Kahit ibaba pa natin sa 1-year-old, ang pagpaparusa sa mga bata o kabataan na makakagawa ng krimen, kahit ibaba pa natin yan sa 1-year-old, hanggat may mga magulang na DDS nakukonsinti ng anak sa paggawa ng kaguluhan, paggawa ng katarantaduan, at pagsuway
sa batas. At merong mga DDS na magpapakita na sila ay matatapang, na sila ay untouchables, na sila ay wala pong kinikilingan. At wala silang kinakatakutan kahit ano man ang gawin nila. Katulad ni Bato de la Rosa na nakagawa ng kasalanan, si Digong na walang remorse. At lahat pa po ng mga wanted na DDS. Hanggat may mga DDS po na ganyan ang mga pag-iisip, magkakaroon po tayo ng mga kabataan na malululong sa paggawa ng kasalanan at maagang magkakasala dahil nga po alam nila na may mga DDS po na magtatanggol sa kanila, may mga abogado na DDS na kakampi sa kanila. Sa SOCMED, papakinggan sila at i-justify ang kanilang nagawang kasalanan. At sasabihin, magulo na kasi talaga ngayon. Yan ang epekto ng administrasyong bangag. Ganyan ang mga mababasa ninyo. Hanggat mayroon po talagang mga ganyang mga tao, may mga DDS na magulang, may mga DDS na supporter, na mga arugante, mga mas pinipili ang karahasan kaysa katahimikan. At meron tayong vice-presidenteng napapanood ng mga kabataan na nagbabalak ng hindi maganda, nagbabanta ng pagpatay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po talaga matatahimik ang ating bansa at makakapanood po tayo ng mga kabataang gumagawa ng krimen dahil alam nila ito ang trend ngayon. Hindi sila ang masisisi. Ang masisisi ang Pangulo. Ang masisisi ang gobyerno. Yan ang alam nila. Kaya patuloy silang gagawa ng ganyang mga kasalanan kasi nga po alam nila na sila po ay hindi mapaparusahan at may magtatanggol sa kanila sa SOCMED. Diba? Kaya wala rin kwenta kahit ibaba mo nga ng 1 taon yan. Basta merong katulad ni Robin Padilla na dating ex-convict, naging senador, at sumusuporta sa pagpapataka sa mga kriminal. Hindi po talaga mababago ang ating sistema. Mangyayari at mangyayari yan. Pag merong, kuwari, binabana ng 10 years old, may nakagawa ng kasalanan, 9 years old lang, o ibababa na naman yan sa 8 years old. O tapos may nakagawa ng kasalanan ng krimen 7 years old, ibababa na naman yan sa 5 years old. Hanggang ganun na lang, pababa na lang ng pababayan, pero hindi po nila nakikita ang tunay na problema. Bahay, tahanan, diyan nagsisimula ang problema. Pangalawa, ang pamayanan, ang kanilang kapaligiran. Pangatlo, ang mundo po ng SOCMED, diyan po ang nagbibigay ng isang matinding kumbaga pagkakapukaw sa karahasan dahil nga po sa mga napapanood at mga nakikita po ng ating mga kabataan na siyang nagpapatindi ng kanilang isip para gumawa ng karahasan. Sana yung mga ganitong senador, wag niyo nang iboto yan sa susunod, yung mga katulad ni Robin Padilla, dahil puro pagpapababa sa edad ang naiisip sa mga pwedeng parusahan ng batas, pero hindi niya nakikita na ang problema talaga sila.